Good morning, Banateros. Nandito tayo ngayon sa barangay ng Talomo proper dito sa Davao City. Ito ang distrito ni Congressman Omar Duterte at magto-turn over siya ng mga ambulansya dito sa barangay na ito, and we are given the opportunity to experience and ma-observe yung turnover ceremony. Maraming salamat sa mga Duterte for inviting us dito sa napakagandang event na ito. Solid. Tingnan natin yung magtanong-tanong tayo tungkol sa mga nakakilala nila sa mga Duterte dito sa barangay Talomo, Davao City. Yan na nga, syempre. Sa playa, Si gawas na. Solid na solid Pero saan na sigura? Yung apila. Sa Iraq? Travel? Vlogging ngayon. Oo, pero ngayon. Nasa Kasi mga time, na to. time. Diba? So, Spring one na ito laging kasama to. Makuha yung mga volta. Nila Kungkulo or nila Harold. At saka nila Omar. Sa mga functions at activities and events dito sa Davao. Ayun, nandito sa barangay Talomo. Di ba strict man daw siya? Turnover ng mga ambulances. Patients transport. For Saka yung libreng school bus. Oo. So, dito sa barangay Talomo. At syempre, kasama natin ang Social queen ng double agent. Ng mga the loyalist double agent. Siyempre. Ayan si Mayor. Sama rin natin si Mayor. Si Mayor Tio. At saka ayan na, si Alvin. Solid. Okay. Kong Omar is here, at syempre si Congressman Congressman Alvin. Hi sir. Yun po. Solid. And syempre Sir. Ano sir? Dito. Pwede naman, sigaro yun niya. Makita naman tayo, sir. Kasi si Mayran, Ito yung mga patient transport vehicle and utility vehicle from the office of Congressman Omar Duterte.
Damat guys. Salamat kayo. Mga banateros, so after natin ng turnover ng ambulance and utility vehicle sa Barangay Talomo sa 2nd District ng Davao City, dito naman tayo pumunta sa Pidox. Ito daw yung paboritong kainan ni Pangulong Duterte dito. So pagkatapos nito, pupunta naman tayo sa distrito ni Congressman Pulong Duterte at mamamasyal din tayo sa bahay ni Nanay Suling, ang nanay ni Pangulong Duterte. So ayan, pasok tayo sa loob at tingnan natin kung bakit paborito ba ni PRRD itong restaurant na ito at ano ba ang kanyang karaniwan na ino-order dito. Ito, inasal, barbecue, and of course, Dagan mo kayo siyang pagpupugin na yun. Bilhin na lang. Sichuan Bulacan. Nagtawag talaga sa'yo. So, talaga siya mga pinisip. So, nandito naman tayo ngayon sa Barangay Katalunan Grande. Ganda ng kanilang barangay hall. Ayan o. So, ito ang barangay ni Kong Kulong. Katalunan Grande. Ito-tour daw tayo dito. Ito natin. Kanilang magandang barangay hall. So, ganyan. Ang Katalunan Elementary School. Pasok tayo sa loob. Po. Saan po sila? Sa taas po. Diyan na. Diyan po. Nasiya ka. May ginasiya. Grabe, ganda na po ng barangay na to. Very high-tech. This is the plans of the ito, magawad sa ano? Magawad. Magawad. Office. Magawad doon mismo. Iyo. Ay, bigyan pa makagawa nyo. Hello pa. Di ba? Very organized. Nakakalang escape office. Siyempre. Very organized and caring. O, di ba? Yan naman yung barangay hall nila dito, parang city hall na. Yan, meron ito yung kanilang daycare center. Papunta tayo ngayon sa si January Duterte. Punta tayo sa kanilang gym. Ayun kanilang daycare center. Man, diba? Kapag walang corruption, ganito kaganda, barangay lang to ah. Saan ka naman? So punta tayo doon sa kanilang gym. May elementary school nila, ang ganda. Diba? Saan ka pa? Oh, waiting shed. Ito ang kanilang, I think, gymnasium.
Abante militar. Wow. Di ba? This is the barangay gym. Hmm. Ano to? Ano to? City Hall na pa to. Pinuntahan na niya. This is their barangay basketball court. Oh, the Catalunan Grande Sports Complex. This is what zero corruption looks like. So, Ah. 5 to 6. At libreng nagagamit to ng mga residente ng Barangay Catalunan. At ito po ay hindi po to semento. Ito po ay tabla. Oh. So yung mga sapatos nyo hindi masisira dito. Bleachers. Air condition din siya. Siguro kapag may rerenta. Pero grabe to. 'Di ba? Oh, mayroon pang CR. O, linis ng CR. And this is just a barangay basketball court. Barangay Catalunan basketball court. So saan ka makakakita? Ha? So paano mo sasabihin na ang mga Duterte ay corrupt? Kung makikita mo na yung kanilang barangay, yung barangay na kanilang pinagsilbihan din, ganito kaganda yung mga facilities. Pumunta kayo dyan sa mga congressman na maiingay ngayon sa mga Duterte. Pumunta kayo doon. Pumunta kayo sa mga barangay nila. O makikita niyo kung gaano kapangit. Pero ang yayaman ng mga barangay chairman nila. Ayan. So, very historic kung isang destination natin. Kasi nandito tayo sa ancestral house nila PRRD. Dito po ang bahay ni Nanay Soling. Ayan. So dito po lumaki si Pangulong Duterte at ang ganda po ng bahay nila. Meron pong mga paintings. At nandito rin po nakatira yung ate ni PRD na I think 90 years old na. Ganda-ganda ng bahay nila PRD. So ito ba ang bahay ng Kora? Diba? Sa tingin niyo ba kung ako ang naging magnanakaw ako ng presidente, do you think hindi ko pa ito gagawing palasyo? O diba? Very simple, very provincy. Dito lumaki si Pangulong Rodrigo Duterte. At ayan, yung kanyang picture. Diba? Very proud na mabigyan tayo ng opportunity na makapunta rito. Siyempre, mailalagay na natin sa kaibuturan ng ating puso na napagkatiwalaan tayo na bumisita dito sa historic na lugar na ito. Dito lumaki si Pangulong Duterte sa household na ito. Very simple, very probinsya, suburban. At syempre, very religious. Kaya meron silang chapel sa kanilang living room. So, ang kanilang very old house. Pero, pa din. Maintain pa din. Kaya tayo sa taas. Si Nanay Soling, may mga achievement ni Nanay Soling. Ito.
Talaga? Private OPA. Kasi BD. Okay, bahin na po. Ayan, oh. May mama na sila. Si Sir Bong. May mama isuon din. Di ba si? Si PRD. Isuon sila? Ah, di ba? Sa si Ma'am Baby. Siya yung nandito pa rin nakatira. Yan ang panganay nila. Ito ang kanilang ama. Diyan nagmula si PRD. Si Sir kasi, tama-tama siya sa pictures, di ba? Nagsasabi talaga siya, sumukal siya. Actually, yung na-photo si PRD. Oh, si Marcos, oh. Mga post ng mga foreigner, yung mga prophetic, pastor, lahat yan. Alam ko yan, ang sinasabi nila. Walang paglabag, hindi sa batas ng tao kasi minamaobra yan nila eh. Batas ng Diyos. Sa kahaba-haba ng prosesyon, darating din yan sa simbahan. What you sow, you reap. At ang Diyos cannot be mocked. Hindi mo mamamak yung balaod ng Diyos. Hindi at hindi. Sa ginawa ninyo sa pamilya Duterte, ako ang matriarch ng pamilya. Pinapatawad ko kayo at naaawa ko sa inyo kasi wala na kayong kaluluwa. Tanggapin ninyo yan sa gusto. Naintindihan nyo yan o hindi, Kristiyano, anong relihiyon ka, wala ka ng pag-asa sa taas. Dahil ang Diyos hindi papatawarin ka lang kung magsisi ka. Nagsisisi ba sila? Anong ginagawa nyo? Pinahirapan nyo. Hindi nakakain mga pobre, mga nanglutaw der sa dagat na wala ng aid. Tanungin ko kayo, saan ang kaluluwa ninyo? Wala na. Wala na talaga. Alam ko yan. Hindi ako psychic. Hindi ako nanghuhula ng bra. Wala. Binabasa ko lang ang Bible. Through the interpretation of the prophetic pastor. Wala na kayong pag-asa talaga. Naawa ako sa inyo dahil binenta ninyo lahat ang kaluluwa ninyo. May katapusan tayong lahat. May katapusan tayong lahat. Kawawa talaga kayo. Naawa ko sa inyo. In behalf of the family, myself, and all na inaatake ninyo walang kadahilanan. We forgive you. But you must answer to God. You must answer to what is known as divine justice. There is such a thing as divine justice. Hindi yung mga judge nyo kung sino yung tao binabayaran ninyo. Money comes and goes. At natutuwa ako kasi marami ng senador na gumising. Natutuwa din ako sa bayang Pilipino dahil sa mga rally. Gumigising na rin ang taong bayan. The good news is, hindi natutulog ang Diyos. Yan lang. Kung sino man makarinig ng message ko, that's just it. We forgive you on behalf of the family. We forgive you. At nagko-condolence na ako. So, hindi ko na alam kung ilang taon lang ang buhay niyo sa mundong ito. Hindi kayo makakapasok sa kingdom ni Lord. Hindi. Bakit? Bininta ninyo ang kaluluwa ninyo. Por Diyos, por Santo. Hindi na ninyo mababawi yan kasi bininta na ninyo. The damage is done. Yung Filipinos, period. May God forgive you all. That's it. So, yun nga. Dito naman tayo ngayon sa dito sa libingan ni Nanay Suling at ng tatay ni Pangulong Duterte. Ayan. Nung nanalo siya sa Pangulo, ito yung una-una niyang pinantahan at ito yung lagi niyang pinupuntahan kada may okasyon. So, first time
sa hinaba-haba ng panahon na hindi makakapunta ngayon si Pangulong Duterte dito dahil siya ay nasa dahig, nakapihit ngayon doon at pinamigay nga ng ating sariling gobyerno. Bisitahin natin mga bossing itong famous na libingan ng mga magulang ng Pangulong Duterte. Same sis, parehas lang kung titingnan ninyo yung libingan na ito. Simple lang. Yan lang, tolda lang. Tapos, sana pa, mas maganda pa yung mga musuleyo ng mga normal na mga Pilipino. Pero ito, musuleyo to ng mga magulang ng isa sa mga presidente natin. Look, gano'n lang kasimple yung kanilang musuleyo. Already para nag-check-in. Mag-ilonsol. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera,